July 13, 2023, a new facelifted version of Honda Brio was launched. Kaya naman, let's have an in-depth review of the new 2024 Honda Brio RS Blacktop CVT. Simulan na natin, Honda people. Intro, pasok! Honda Brio was produced since 2011 at dinala sa Pilipinas noong September 2014. Nagkaroon pa nga ito ng sedan version which was called the Brio Amaze. Tapos 5 years later, noong April 2019, nilabas naman sa atin ang second gen neto. Itong re-review natin ngayon ay ang second generation Brio pero facelifted version na ito. Fun fact muna! Brio is an Italian word which means vivacity or verve na ang ibig sabihin ay attractive, lively, at enthusiastic. At sa mga subscribers at viewers ko noon pa, alam nyo naman na isa talaga ito sa choice ko nung kukuha kami ng sasakyan a year ago. Pero bakit nga ba? Simulan muna natin sa exterior. Sa front fascia muna syempre. Black colored ang roof neto for this variant. Tapos yung windshield, katulad pa rin ng sa nakaraan. Malaki pa rin for best visibility. May dalawang intermittent front wipers pero isa lang ang front windshield washer nozzle sa gitna. Sa hood niya, katulad din ng nakaraan na may dalawang protruding character lines sa magkabilang side. Honeycomb design ng RS Design piano black grills nito na mas pinalaki for better engine cooling with a chrome touch sa ibabaw na dating blackout sa RS variant. Tapos chrome ang 3D Honda emblem sa gitna. LED ang daytime running lights, pati ang high beam at low beam neto. Tapos halogen type ang signal lamps. Syempre, may RS emblem sa right lower corner which for me is one of the very attractive accents sa isang sasakyan. Nandito sa may babang part yung slot para sa tow hook. Tapos yung nabago dito nga ay yung design sa may baba din ng bumper. Ito yung LED fog lamp na may matte black garnish na connected hanggang sa lower grille. Tapos matte black horizontal line design nga yung lower grille. Parang nag-mature yung design niya kumpara sa nakaraan, no? Forma! Tingnan naman natin ang overall dimension nito. May haba ito na 3,811mm, lapad na 1,682mm, taas na 1,487mm, wheelbase na 2,405mm, bigat na 995kg, at minimum ground clearance na 137mm. Uy, lowered. So side profile naman tayo. Tulad nga ng sabi ko kanina, gloss black ang roof neto sa variant na ito. Dito naman sa may windows, malalapad pa rin. Tapos may matte black garnish sa rear quarter window. Then, matte black din ang B-pillar at weather strips. Matte black din ang front quarter window na abot hanggang sa A-pillar. Yung power folding and power adjustable side mirrors naman niya ay mixed gloss crystal black sa ibabaw at matte black sa ilalim with signal indicators. Body colored ang lahat ng door handles nito. May dalawang character lines ito. Yung nasa ibabaw ay mula sa front fender hanggang rear fender. Tapos sa baba ay mula sa front door hanggang sa rear doors na may nakalubog na part sa may harap for better aerodynamics.
Mapapansin ding may factory installed na body colored side skirt na dito sa variant na ito. Angas! Dito naman tayo sa wheels and tires niya. Two-tone and laser cut ang 15-inch forged studs alloy wheels nito for this variant na may Honda emblem sa gitna. Then, may 185/55 Bridgestone Potenza tires. Ventilated disc brake and brake system sa harap with silver colored calipers. Tapos yung suspension dito is McPherson strut with stabilizer. Dito naman sa likod, same wheels and tire specs din. Drum brakes ang braking system dito, tapos torsion beam naman ang rear suspension system. Doon naman tayo sa likod. Meron itong microtype antenna sa ibabaw. Then meron ng tailgate body colored spoiler na may high mounted stop lamp. Tapos matte black ang ilalim nito. Walang rear defogger pero meron namang non-intermittent rear wiper dito sa likod. Bulb type ang mga lamps nito sa likod. May Brio emblem dito sa kaliwang part ng tailgate. Tapos chrome ang Honda emblem sa gitna. Tapos yung RS emblem, tumaas ang pagkakadikate kumpara sa nakaraan na nasa ibabaw lang ng Ivy-Tech emblem. Meron na itong dalawang proximity sensors dito, laking tulong dahil wala itong reverse camera. Dito naman sa rear diffuser, kung mapapansin nyo sa nakaraang RS variant, they got rid na sa fake grille design which results sa mas cleaner and smarter look. Tingnan natin yung mga ilaw nito. Ito yung sa harap. Ito yung daytime running lamps, low beam, fog lamps, at high beam. Tapos ito yung mga signal indicators. Sa likod naman, ito yung tail lamps, stop lamps, signal lamps, at syempre reverse lamps. Now, let's take a look at its cargo area. Syempre, manual tailgate ito. Yung cargo capacity nito pag nakataas yung rear seats ay 258 liters. Tapos pag binaba mo naman, kayang umabot up to 851 liters. Pwede na. Wala itong trunk lights at any pocket storage here. Nasa ilalim naman ng space-saving 14-inch steel spare tire na mas maliit sa naka-installed pero 175/65 ang sukat ng gulong, kaya kasukat pa rin ang overall diameter ng nasa labas. Pasok na tayo sa interior nito. Dito muna syempre sa likod. Minimalist ang design ng door panels niya dito. Pure black hard plastic. Pero kung mapapansin nyo, may garnish pa dito sa door lock switch na kung papansinin nyo sa ibang sasakyan, sobrang simple lang ng itsura. Yung rear windows ay malaki pa rin. Ayun no, kitang kita si asphalt. Yung door handles, metallic ang color ng katabi ng door lock switch. Nandito yung rear window switch na may katabing maliit na pocket and handle at the same time. May speaker dito sa baba at may cute na bottle holder at pocket sa tabi nito. Walang door step seals here. Then hindi ganong kalalim yung floor. Fabricant seats without center armrest. May tatlong adjustable headrest. Dalawang 3-point ELR seatbelt lang dito at lap belt yung nasa gitna. May isang bottle holder dito sa may gitna, tapos yung center tunnel niya ay hindi ganong kalapad at hindi din mataas.
Tapos may dalawang rear seat pockets dito. Sa roof naman, meron itong dome light at yung sobrang angas dito, black pa rin yung headliner. Angas. Tapos tatlo yung fixed handrails niya, wala sa driver side. Legroom, medyo maliit pag nakasagad pa likod sa height ko munti. Pero kung nakasagad sa harap, sobrang luwag naman. Ito yung view pag nandito ka sa likod. Dark and cool. Lipat naman tayo sa front passengers area. Ito yung itsura ng door panel sa harap. Then may tweeter dito sa may taas. Same lang yung composition ng panels katulad sa likod. Mas malapad nga lang ito at mas detalyado. May coin pocket pa dito oh. Dito sa baba, mas malapad yung pocket na may bottle holder sa tabi na speaker. Yung upuan naman nito dito ay 4-way manual adjustable. Fabric pa rin with new RS design with red accents here. Ang cool pa rin para sa mga ganitong segments. Ito yung dashboard view mo pag nandito ka sa front passenger seat. Kung mapapansin, hindi na red yung accent dito. Crystal black na siya. Nandito na lang yung red lining sa may center AC vent niya. Sa baba nito yung infotainment at hazard switch button. Then sa baba naman nun yung AC controls. Tapos may maliit na pocket dito. Pwede mo paglagyan ng mga cards for RFID, etc. or kahit ano nakakasya for easier access. Tapos sa baba pa nun, may 12-volt cigarette port or power outlet na may maliit ding pocket. Sa tabi naman nun ay may dalawang cup holder. Ito naman yung shift knob niya. Makikita dito na may S for more aggressive drive mode. Tapos manual ang handbrake niya at ayun nga, walang center armrest which is common sa ganitong segment. Manual ang day and night function ng rear view mirror. Wala siya ditong map lamp. Tapos itong visor dito, may vanity mirror na din. Oh sheesh, parma talaga ng kulay. Yung glove box niya, decent naman yung size. Medyo malaki na to, pwede na sa ganitong segment. Lipat na tayo sa driver's area. Same lang yung door panels niya sa kabila. The only difference pa rin of course ay yung additional control switches para sa lahat ng windows. Central door lock na speed sensing na din at power side mirror buttons. Both retract and fold functions. Tulad sa kabila, 4-way adjustment din ng driver's seat. Yan naman yung brake at gas pedals niya. Meron ditong mga blank spaces for other switches. Yung bilog, most probably is for the push start button. Then sa taas nun, may malalim na pocket na pwede mong paglagyan ng kung anong kakasya dyan. Above it naman, meron selector switch kung gusto mong isarado yung AC vent sa driver side or buksan lang. Then sa AC vent neto, ayun, na-retain din yung red accent. Hard plastic ang ibabaw ng black dashboard. Electric power steering na din itong 3-spoke urethane steering wheel with silver garnishes at may infotainment controls with illumination. May chrome na Honda logo sa may horn button na mayroong SRS airbag. Notable nga pala na hindi ito push start system. Rotary ignition ang start system dito. Ito nga pala yung susi niya. Analog yung RS designed instrument cluster niya with red accents. Nasa kaliwa yung tachometer, nasa gitna ang speedometer, at nasa kaliwa yung fuel gauge meter. Nga pala, meron itong 35 liters fuel tank capacity.
Tilt adjustable yung steering wheel. Same sa passenger side, may vanity mirror ang sun visor na dark color din. Ito yung light controls niya for fog lamps at headlamps at syempre for signal lamps. Dito naman sa kaliwa yung windshield wiper lever para sa harap at likod. 7-inch nga pala ang infotainment nito na may Android Auto, Apple CarPlay, Android phone mirroring, Bluetooth, USB at AM/FM. Tour muna tayo ng konti sa kung ano makikita dito sa infotainment. Tapos again, sa baba nito yung AC control with digital display and manual switches. Mayroon itong AC vent direction buttons, shortcut button for the maximum coolest setting, AC switch, AC blower switch, fan speed buttons, temperature buttons, at recirculating vent selector lever. Sa mga newbie nagtataka para saan to, natatanggal ito kapag nagkakaroon ng emergency na hindi mo magalaw at ma-shift yung tranny lever. May need lang pindutin dyan sa loob for emergency purposes para maigalaw mo yun. At ito na nga ang driver's view dito sa Brio. Okay, let's pop the hood. But before we dive into the engine specs, nais ko muna magpasalamat sa Honda Cars Lipa City at syempre kay Miss Jel Villar. Kung nais nyo subukan maka-discount at magka-freebie sa pagkuha ng mga Honda Cars, kontakin nyo lang siya at sabihing subscriber kayo na channel natin. Andito yung details sa video at ilalagay ko din sa pinned comment sa baba. Again, pag Honda, kay Miss Jel, sigurado ka. Now, let's proceed na sa engine and tranny specs nito. Ang makina nito ay 1.2 liter inline 4 iVTEC single overhead cam. Program fuel injection na nagpo-produce na 90 horsepower at 6,000 RPM at 110 Nm of torque at 4,800 RPM. This is paired with a continuously variable tranny. Meron itong estimated 19.3 km per liter average fuel consumption in mixed conditions. Sa driving impressions naman, pagsakay ko pa lang, ang pinakaunang napasin ko ay sobrang laki nga ng bintana at windshield. Kaya naman talagang hindi problema ang visibility din eh. Sa handling and maneuverability, magaan siya i-drive. Given na naka-electric power steering ito. Acceleration and power, ramdam naman ng torque kapag umaarangkada. Matulin din siya lalo kapag naka-sports mode. Komportable siya i-maneho, tapos yung suspension sapat lang. Malakas ang preno niya, then yung NVH, tolerable naman. Sa kabuuan, enjoyable siya gawing pang everyday drive. Suwabe. Ano pa nga ba yung ibang tech and features nitong variant na to? Keyless ang entry system nito, which means may remote controller ito to lock and unlock the doors. Sa airbags naman, meron itong dalawang SRS, isa sa driver side at isa sa front passenger side. May seatbelt reminder sa driver side. Tapos, may anti-lock braking system with electronic brake force distribution ito for safer braking sa biglaang pagpreno sa mga challenging surfaces. G-force control and body structure. Ito yung term ni Honda sa paggamit ng strategic crumple at rigid zone sa chassis ng sasakyan. May security alarm na din ito, which is self-explanatory. Meron ding immobilizer na kung saan hindi mo ma-start ang sasakyan kapag hindi yung nakaprogram na susi ang gagamitin, kaya good luck sa magnanakaw. At tulad nga ng sinabi ko kanina, may parking sensors. Magkano nga ba ang bawat variants na ring Brio nare? Mayroon itong 4 na variants. Brio 1.2S MT na nagkakalaga ng 735,000 pesos.
Brio 1.2V CVT na nagkakahalaga ng 827,000 pesos. Brio 1.2 RS CVT na nagkakahalaga ng 853,000 pesos. At itong ni-review natin na top of the line, Brio 1.2 RS Blacktop CVT na nagkakahalaga ng 863,000 pesos. Ano naman ang mga kulay na pwede mapagpilian dito? Mayroon na itong 6 na color options. Taffeta White para sa SMT at VCVT. Meteoroid Gray Metallic para sa SMT, VCVT at RSCVT. Raleigh Red na para lang sa VCVT. Stellar Diamond Pearl para sa RSCVT at RSCVT Blacktop. Ang ganda nito sa personal, para ka nagparap ng sasakyan. Phoenix Orange Pearl na para lang sa RSCVT Blacktop. At itong ni-review natin, Electric Lime Metallic na para lang din sa top of the line RSCVT Blacktop. Ito ang forma din sa personal. Sobrang bagay sa mga lively and personality. Ngayon, para sa top 3 likes at top 3 dislikes ko dito, again, this is just for me and based on my personal review. Sa likes muna. Una, yung design. Mas smart na siya kumpara sa nakaraan. Wala nang fake grills. Tapos mas functional na yung front grille kasi mas pinalaki. Sama ko na din yung black tint with red accent interior. Honestly, yun talaga paborito kong kulay ng interior. Yun ba naman pati roof, sa loob at sa labas, kulay itim. Ikalawa, may rear sensors na siya sa likod. Syempre, dahil nga hindi lahat nakikita natin pag nagdadrive, malaking tulong pa rin na may rear proximity sensors ka kahit paano. Pangatlo, yung fuel efficiency niya. Well, unlike sa ibang kompetensya nito sa segment niya, kahit 1.2 ito, hindi na-apekto ng efficiency nito, which is one of the thing to consider lalo na sa panahon ngayon. Sa not so like para sa akin na kahit paano tolerable naman ay ang mga sumusunod. Mas mababa ang ground clearance niya kumpara sa iba. Isa kasi ito sa kinonsider namin mag-asawa noon. Walang reverse camera. Syempre, tolerable naman dahil maliit ito. Pero sa panahon ngayon, ilang bagong kotse na lang ba ang wala nito? Doon napakadali naman magpa-install niyan kaya natabig issue talaga. Pangatlo, medyo pricey siya compared sa ibang kakompetensya. Pero syempre, Honda naman ito kaya ganun talaga. Sabi ko nga kanina, isa ito sa top choice namin. Pero sa dami nga ng mga nasabi ko magagandang bagay dito sa review na to, siguro naman alam nyo na kung bakit. Yun lang mga paps. Maraming salamat sa patuloy na suporta. Please subscribe ka na. Keep safe. Ride and drive safely.